Diskriminasyon sa mga pasahero sa mga pampublikong sasakyan at update sa fatal truck accident sa Batasan, San Mateo Road, Kamakailan, ating tatalakayin kasama si Attorney Ariel Inton, ang tagapagsalita ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Attorney Inton, magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa inyo, magandang tanghali sa ating mga taga-subaybay. Sir, tungkol po sa issue ng diskriminasyon at overcharging, ano po ang naging tugon ng LTFRB sa mga ulat ng may ilang driver na naniningil ng doble sa mga plus size na pasahero? Isang paalala po buhat sa ahensya na ang pasahero, ano man po ang kanyang bigat, ano man po ang kanyang itsura, ang kanya pong pamasahe ay para sa isang pasahero. So, one passenger, one fare. Ngayon, kapag ka doble ang siningil nyo, yan ay overcharging. Kapag ka tinanggihan naman ninyong isakay dahil sa kanyang kanyang pangatawan, yan ay refusal to convey. At may discrimination po yan. So, mabigat po ang haharapin ng operator dyan. Maaaring matanggalan po ng prangkisa, no? So, may hefty fine yan. First offense is 5,000 and then gradually it increases kapag dumadami po yung inyong violation. Ngayon, rin pong paalala na kung sakali naman na kusang doble ang binayad, hindi okay po. Wala pong anuman, no? Kusang loob. Pero kapag pinilit ninyo and you demanded for a double fare, that is a violation. Now, isa rin pong paalala na ang mga PWD, estudyante, senior citizen, entitled po yan sa discount kahit ano pa ang itsura, pangangatawan ng tao. So if supposing mataba siya, pero senior citizen, nagbayad ng fare na may senior citizen discount, tama po siya noon. So, hindi pwedeng tanggihan yon dahil pagka tinanggihan yon, as I said, violation sa Memorandum Circular LTFRB at violation po ng batas sa senior citizen bill. Sir, ayon po sa isang pahayag, ang pamasahe ay para sa bawat pasahero, hindi batay sa laki ng katawan. Maaari po ba ninyo ipaliwanag kung saan ito nakasaad sa umiiral na batas o regulasyon? Sa mga memorandum circular po ng LTFRB, no, kapag nagkaroon po ng fare matrix, nagpasa po nagsaad ng ano po yung pamasahe. Ang base po ng pamasahe ay pang isang tao lang. No? Kaya kunyari, sinabi, 15 pesos, pang isang tao po yun. Wala po sinabi doon na ito ay dodoble kapag 200 pounds na siya. Wala pong ganon. So, sir, ano po yung posibleng parusa o sanction sa mga PUV drivers at operators na mapapatunayang gumagawa ng ganitong paglabag? Sa unang pagkakataon ng paglabag, 5,000 multa po yan. At kapag dumami po yan, sunod-sunod, maaari po matanggal yung prangkisa yan, suspension or revocation of franchise. At yun naman sa driver, maaaring i-recommenda yung kanyang lisensya for suspension or revocation. Over and above that, kapag ang pasahero dinimanda siyang kriminal for violation of violation of the law, no? Dahil may batas po yung pag-discriminate ng PWD, pagkukutya ng appearance ng tao, meron pa rin po siyang sinasabi. Pero as far as LTFRB is concerned, ay doon po sa operator at ng isa ng operator, doon po pumapataw yung kaukulang parusa sa mga ganyang violation. Okay. So may mga actual na kaso na po ba kayong inimbestigahan kaugnay sa mga ganitong uri ng discrimination? Paano po ba, pwede kayong magbigay ng halimbawa? Kasi may mga alam ako na medyo malaki yung katawan, siningil siya ng doble doon sa tricycle. Kahit naman mag-isa yung tao, isinasakay pa rin naman po yung hindi plus size.
Sa tricycle po ay local government ang ano dyan. May mga ordinansa po sila sa pagkano pamasahe ng tricycle. So, hindi po saklaw ng LTFRB yun. Ngayon, isang halimbawa po dun sa sinasabi natin kanina ay nasaksihan ng isang reporter ng isang pahayagan. Isinulat niya po ito, kaya nga po nabuhay ulit itong issue to, no? Ang kaso ay isang matabang lalaki na PWD, sumakay sa isang jeep, dyan po sa may Project 8, at nagbabayad siya ng kanyang pamasahe ng PWD fare. No, pinapakita niya na PWD siya, yung ID niya, pero tinanggihan niya ng driver at sinasabi, dapat nga doble bayad mo. So, napahiya po yung tao, natural, hindi na po niya makakuha ang isipin na kunan pa yung driver, kunan yung sasakyan. Pero, meron saksi po at yung naging reporter ng isang pahayagan at isinulat niya po yun. At yun ang report niya sa LTFRB. Kung sana matutukoy natin yung driver na yun, sana na penalize po yung operator noon at siya po mismo ay pwedeng ma-penalize. Pero going forward, ang importante ay malaman po ng ating pong mga kababayan na hindi po pwede yun na doble mo. Ngayon, meron po kami mga sumbong na natatanggap na pagka daw mataba siya, hindi siya pinaparahan. Okay, bawal din po yun. Refusal to convey yan. At yun namang katwiran ng ating pong mga kaibigan driver sa public transport na nagsasabi, hindi, kasi pangwaluhan yan. Nagiging 7 na lang, mga ganon. Ganito po kasi yan. Yung pong sinasabi nila is the maximum number of passengers na pwede sumakay. Hindi ibig sabihin na dapat isiksik mo lahat ng mga pasahero para mabuo mo yung 8. Hindi po. Yun ang maximum number. No? Kasi kapag ganun ng interpretasyon natin, it will be inconvenient for the passengers. Lalo na, kalahati na lang ng push niya nakakaupo. No? Dahil alanganin naman yung upuan, wag po natin gagawin yun. Na uunawaan natin, hanap buhay niyan, pero over and above that, sana po isa-isip natin na if you drive a public utility vehicle, paramount consideration dyan is that you are engaged in public service. Kaya unahin mo ang right in public bago po yung iyong kikitain. Talagang ganon. Yun po talaga ang polisiya. Kaya, at sa tingin ko naman po, hindi naman po malaking kawalan yan, no? Na sumunod tayo sa pinag-uutos ng ahensya, sumunod tayo sa batas. So sir, paano niyo po pinaigting yung monitoring para matukoy kung sino yung mga lumalabag, lalo na sa mga pampaserong jeep at saka sa mga bus? Okay. Ito po isang pagkakataon para malaman ng tao ano ba ang LTFRB. Kasi netizens think na ang LTFRB ay may enforcement. Wala po. Hindi po kami wala pong enforcement powers ang LTFRB. Ang LTFRB po is regulatory. No? In other words, gumagawa po ng mga regulasyon at quasi-judicial. Ibig sabihin, nagde-decide ng mga kaso. So, yung enforcement po sa LTO yan. Kaya, pag nag-monitor po ang LTFRB, kinakailangan may kasama po tayong LTO para ma-apprehend yung mga ganun driver. Pero kung sakaling wala naman po, pwede niyong i-file yung complaint sa LTFRB, pwede niyong paratingin po sa LTFRB, madali lang po yan. Nandiyan po yung hotline natin, 1342, o kaya naman sa FB account. Yan po pinamahagi na rin po namin sa media kung saan kayo pwede mag-file ng complaint. At wag ko kayo mag-alala, hindi po kakain ng oras nito, hindi po matagal. No? Kung sakaling magkakaroon po ng pandinig
aabisuhan po kayo. At yung pong LTFRB, as I said, quasi-judicial po yan, kinakailangan po yung notice at hearing, no? Para naman mabigyan ng pagkakataong magpaliwanag, i-depensa yung sarili niya ng operator at driver. So, ganun po yun. Kaya, when you ask yung monitoring, no, yes, we do, but ang amin pong talagang trabaho ay mag-decide ng kaso na isinasampa o mga sumbong na isinasampa po sa LTFRB for franchise violation. Okay, Attorney, sa ibang usapin naman po, no, hingi na rin kami ng update dun sa isang fatal truck accident na ikinasawi ng 3 tao sa Batasan San Mateo Road, Kamakailan. Kumusta na po yung investigasyon ninyo dito? Opo, yung pong sa binanggit nyo, yan po yung truck ay nakuha na po namin yung may-ari at may provisional authority po to. Pinapatawag na po ng LTFRB to, no? Inisyo na ito ng show cause order. No, ganun din naman yung truck saka yung Piltranco. Isang nagkaroon din ng road crash at saka yung Del Monte Motor bus, kasi 3 po ito magkakasunod, lahat po ito na-issue na ng show cause order. Okay, sir, may tanong po mula sa ating kasamaan sa media na si Job Manahan ng ABS-CBN News. May proposal po ba para maiwasan ang mga aksidente since marami ng insidente doon sa lugar na yon? Kung dun po sa San Mateo, yun yata yan sa San Mateo, no? Sa unang nabanggit natin. Yun po kasi yung lugar na yun, medyo madilim sa gabi. At the same time, talagang yung mga dumadaan doon, may sila na bilisan yung kanilang, ng kanilang pagpapaano, in other words, lalo pagka-free, walang kasabay at tuloy-tuloy, meron possibility talaga na bilisan yung takbo. Kaya dapat meron meron maximum speed, no? May maximum speed dapat sa lugar na yon, and well lighted. Siguro dagdagan din natin yung ilaw doon kasi medyo madilim. At the same time, enforcer visibility. So as I said, ito po ay suggestion lang po sa ATFRB. Ang mas makakatugon po dyan ang local government unit o PNP o sino man na maaaring dagay po doon ng mga enforcers, no? Lalo na sa gabi na madalang po ang sasakyan sa mga lugar. But on the part of LTFRB, ang aming pong apila sa ating mga operator, no? Please, see to it that your unit is yung unit ninyo is safe, no? Roadworthy. Yung driver nyo ay nasa kondisyon fit to drive public utility vehicle, para sa ganun maiwasan natin accident. Sir, maraming salamat po sa inyong oras. Attorney Ariel Inton, ang tagapagsalita ng Maraming salamat po. Salamat po. Thank you, sir.